Isang dalaga ang napagkamalan na mami ng anak ng isang mayamang lalaki. 50,000 isang buwan ang ibabayad sa dalaga, magpanggap lamang na mami ng anak nito. Paano kaya kung isang araw, habang naglalakad ka, ay may muntik nang makabangga sa'yo at nang kinumpronta ka, ay may batang bigla na lamang lumabas ng kotse at sinabing ikaw ang kanyang mami dahil lamang nakasuot ka ng salamin. Isang dalagang nerd ang napagkamalan na mami ng anak ng isang mayamang lalaki. Paano kaya niya tatanggihan ng bata? Gayong napaka-cute nito at halatang sabik na sabik sa ina. At ang ipangbabayad sa'yo ay 1,000 a month. Magpanggap lamang siyang ina ng bata. Tatanggapin ba niya kung ang ama ng batang ito ay napakamaldito? Ngunit ubod naman ng gwapo. Subaybayan po natin ang bago nating istorya. Si Melody ay talaga namang kakaiba sa lahat ng halos mga kadalagahang makikita nyo. Bakit? Isa kasi itong manang kung ituring ng karamihan sa kanilang barangay. Marami ang bansag sa kanya. Merong manang, Miss Tapia, Auntie Melody at kung ano-ano pang hindi mo nanaisin pang malaman. Ngunit kahit na ganoon ang tawag sa kanya, wala naman itong pakailam. Basta ang tanging nais na lang ay mamuhay at ituring ring tao ng ibang mga nakakasalamuhan nito. Paano ba naging manang ang 23 years old na si Melody? Wala na kasi siyang mga magulang at nakatira na lamang sa dalawang tiyahin na dinaig pa ang madre kong manamit. Kaya nga wala silang mga naging asawa at tumanda na lamang na dalaga dahil sa kanilang paniniwala na darating ang para sa'yo sa tamang panahon. Kita mo, hanggang ngayon ay wala man lang dumating. Nilumot na silang dalawa, wala man lang nagtangkang manligaw. Sila si Tia Kala at Tia Mila, dalawang tiyahin ni Melody na siyang nagpapaaral rito hanggang sa nakatapos ito ng kursong IT. Ngunit dahil sa pagiging manang niya ay tila mailap ang trabaho. Hanggang ngayon kasi ay wala man lang siyang makita nga ayon sa kanyang kurso. Hay, buntong hininga na lamang ang nagawa niya habang nakatitig sa building na inaplayan niya ngayon lamang. Wala naman na daw bakante, kaya heto at lupaypay ang balikat niya habang umiinom ng samalamig. Ito lang kasi ang kinaya ng budget niya. Naglalakad na nga lang ito simula kanina kaya't nananakit na rin ang mga paa niya. Maging ang takong ng sapatos niya ay nabali na rin. Bumigay na sa sobrang luma siguro. Akmang tatawid siya nang may biglang bumusina sa kanyang harapan. Halos lumabas nga mula sa dibdib niya ang puso nito. Napahawak pa sa dibdib habang humihinga ng paulit-ulit. What are you? Are you blind or what? Inis na wika na boses ng lalaki. Kaya't bigla itong napalingon sa tinig na iyon. At gano'n na lamang ang mangha at gulat nito nang makita ang gwapong mukha ng taong ito. Para itong isang artista sa telenovela. May mga bigote pa itong talagang umahin sa mukha nito. Kahit galit ang anyo, ay mas lumabas pa nga ang kagwapuhan ng lalaki. Hey! Napastand straight na lang siya nang sigawan siya ng binata. Sandali kasing natunganga si Melody. Aha? Ho? Ano ho? Tugon nito sa aligagang tinig. Tanga ka ba? Bingi o ano? Umalis ka sa dinadaanan ko. Kung hindi, baka... Mommy! Natigilan ang lalaki nang biglang lumabas ang nasa 7 years old na batang lalaki at mabilis na niyapos ang binti ni Melody. Nagimbal na lamang ang dalaga dahil sa tawag sa kanya ng bata. Kirk anak, she's not your mommy. Halika na, bumalik ka na sa kotse, dali na. Mahinahong saad ng lalaki. No dad, she is my mom. Ayoko pong sumunod sa'yo. Siya si mommy, siya ang mommy ko. Ngunit mas hinigpitan nito ang pagkayakap sa binti ni Melody at pumipikit na nagsasalita. Kirk, pangalan mo ba ay Kirk? Hinawakan niya ang braso ng bata at pilit hinila ng marahan ng magkabilang braso ng bata. Nang makuha niya iyon ay pumantay ito sa paslit. Opo, Kirk po ang name ko. Nakalimutan niyo na po ba ang name ko, mami? Biglang nalukot ang mukha nito at saka nayuko. Kasi Kirk, Natigil siya sa pagsasalita at napatingin sa lalaking humawak sa kanyang braso. Yes anak, she is your mommy. Kaya halika na Kirk, uuwi na tayo okay?
Biglang nanlaki ang mga mata ni Melody dahil sa narinig mula sa lalaking ito. Yay! Come Mami, uuwi na tayo. Yay! Nakita na namin si Mami. Uuwi na kami, kasama si Mami. Naunang pumasok sa kotse si Kirk kaya may panahong makapag-usap ang dalawang ito. Sumama ka. I need your help, lady. Wika nito sa seryosong tinig. Ano? Kanina, binubulyaw-bulyawan mo ko tapos hihingi ka ng tulong. Tigilan mo nga ako, mister. Aanak-anak ka tapos mga hablot lang kayo ng mami. Ano to? Instant mami ganun? Wag ako, mister. Diyan ka na. 50K a month, please. Maging mami ka lang ng anak ko kahit sa sandaling panahon. Natigilan si Melody dahil sa sinabi ng taong ito. Ano? 50,000? Pag-uulit ni Melody. Yeah, so please sumama ka at sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ang kaninang supladong lalaki ay bigla na lamang naging maamo. Sige, pagsang-ayon na lamang niya. Nang sandali ngang iyon ay sumama nga si Melody sa lalaking kakikilala lamang. Siya si Matthew Wilson, 35 years old at nagmamay-ari ng isa sa pinakamataas na building sa Pasay. Isa sa may malagong kumpanya sa Luzon. May isang anak, ngunit wala siyang asawa. Dahil 6 years old pa lamang si Kirk ay namatay sa breast cancer ang kanyang asawa at ina ng nag-iisa nitong anak na si Kirk. Dahil bata pa ay hindi talaga mapaniwala ang bata na wala na ang kanyang ina. Kaya ito lang nagawa si Matthew kundi ang magsinungaling na lang na nasa abroad ang kanyang ina at uuwi din ito kapag naging good boy na si Kirk. Ngunit ang totoo, pinapaasa lamang siya ng ama. Hindi naman sa pinapaasa. Ayaw lang kasi ng ama ng bata na maging malungkot ito at hindi na kumain. Na-experience na kasi niya ito nang minsan nang sinabi niya ang totoo at ang sagot ng bata, I want to die so that makakasama ko na si Mami sa heaven and we will live there happily ever after. Kaya nga't natakot na siya. Napagkamalan ni Kirk na Mami si Melody dahil sa suot nitong eyeglass na may makapal na salamin. Ito kasi ang huling suot ng kanyang mami bago sila naghiwalay at dinala sa US ang ina nito upang sana doon magpagaling at magpagamot. Ngunit hindi na nangyari dahil ang katawan na talaga nito ang kusang bumigay. Hindi na kasi kinaya ng katawan ng babae ang gamutan kaya tuluyan na nga itong bumigay. Kahit napakayaman ninyo, kung hindi na kaya pang magamot ay hindi pa rin makakatulong ang pera. Mommy, I miss you a lot. Come to my room, Mom. I have something to show you. Alam nyo, Mami, sobrang na-miss po kita. Don't leave me again, please, Mami. Pagpasok nila ng mansyon, ay iyon agad ang nasabi ng bata habang hila-hila nito ang kanang palad ni Melody. Kirk, son, mauna ka na sa room mo. May pag-uusapan lang muna kami ng mami mo, okay? Ang kaninang ngiti at galak sa mukha ng bata ay biglang napawi at biglang nalukot ang muka. Sige na, Kirk, susunod ako, okay? Promise, susunod si Mami. Nag-aalangan pa siya kung tama ba ang kanyang nabanggit. Okay po, Mami. I will wait you po upstairs. Sambit pa ng bata bago tumakbo paakyat ng hagdan. Kirk, be careful. May kalakasang sambit pa ni Melody nang makitang walang pakundangan sa pag-akyat ang bata. Kinabahan lang siya. Hindi niya napansin na titig na pala sa kanyang lalaki. Gusto kong maging ina ka ni Kirk. Diretsahang saad ni Matthew. Nakakaupo lamang sa sofa. Nasa sala sila ngayon. Sir, Diyos po. Akma na sanang magsasalita si Melody nang bumungad ang isang may katandaang babae na may hawak na tray at may 2 baso doon na may lamang inumin. Just put it here, Manang Karing. Tugon naman ng lalaki sa seryosong tinig. Sumunod naman ng babae. Ngumiti pa ito bago tumalikod. Ina? Anong akala mo? Pinupulot lang sa tabing kalsada ang ina. Iritang saad ng dalaga. Nakakainis lang kasi. Bubulyawan siya tapos isasama dito at ngayon magiging ina. Gayong wala pa nga siyang naging boyfriend since birth. Wala nang ina si Kirk at 4 years old pa lamang siya noon nang dinala sa States ang mami niya. At pagtungtong niya ng 5 years old, doon na tuluyang nawala ang kanyang ina. Ginawa ko ang lahat para maging buo yung pamilya ko. Pero si Sam na ang kusang bumitaw. Iyon ba siya? Napansin kasi ni Melody
ang portrait sa hagdan na may kalakihan, kaya't agad niyang naitanong sa lalaki at tango lamang ang naisagot ni Macho rito. Magkahawig nga sila, yun nga lang, pangmanang ang suot niya at pang-elegante naman ang kasuotan ng nasa picture at ang eyeglass nila ay talagang magkatulad. Hindi rin niya talaga masisisi ang bata, lalo na't wala pa itong muwang. Bakit hindi na lang ibang babae? Pwede namang pagsuotin mo ng eyeglass tapos… Ngayon lang si Kirk nagkaganito noong mawala ang kanyang mami. Wala na siyang ibang ginawa kundi ang maupo sa tabi at manahimik na lang. Pinatignan ko na rin siya sa mga doctors at wala namang findings. Ang sabi lang, kailangan may isang tao siyang magustuhan upang bumalik sa dati ang kanyang sigla. At kanina nang tinawag kanya hanggang ngayon, eto lang ang oras na naging ganyan siya kaingay at kasaya. Kahit 100,000 for a month ang sahod mo, ibibigay ko. Maging ina ka lang ng anak ko. He's the only one I have now. Sumilay ang lungkot sa mga mata ni Matthew ng mga sandaling iyon at agad ring nayuko upang hindi mapansin ni Melody. Pero kahit na, halata pa rin sa tinig nito ang kalungkutan. Hanggang kailan? Hindi habang buhay, magiging ina niya ako. Hindi habang buhay, lolokohin mo lang yung anak mo. Wika ni Melody. Just in a while, hanggang sa maintindihan na niya ang lahat. Paliwanag ni Matthew. Ano? Kung hindi pala niya maiintindihan forever? Dito lang din ako forever? No. Hindi tama yan. May buhay din akong iniintindi. Tumayo ang dalaga matapos niyang sabihin niyon. Wait, pagpigil ng lalaki. Ayoko, kahit gaano pa kamahal ang sweldo, ayoko pa rin maging instant mommy. Bahala nga kayo dyan, mga… Tumalikod na ito at nasa pintuan na nga, ngunit nang pahakbang na siya palabas. Mommy, where are you going? Matinis na tinig ng batang lalaki na tumatakbo patungo sa kanyang kinatatayuan. Lumingon ito at pilit na ngumiti. Kasi Kirk, may Iiwan mo ako, Mommy? No, please sasama po ako, Mommy, please. Naluluhang tura ng bata. Kaya kahit na ano pang tigas niya, ay matutunaw talaga ang puso mo sa napaka-cute na batang ito. Ang taba-taba pa na parang pinabayaan sa kusina at parang mas maputi pa nga sa kanya. Hindi, magpapahangin lang si Mami. Gusto mo bang sumama sa labas? Pag-iiba nito upang matigil ang pagtulo ng mga luha ng paslit. Yay, sige po Mami. Tugon niya matapos hawiin ang mga luha sa mga mata. Para yatang mapapasubo na siya sa ganitong trabaho. Parang ang hirap kasing tanggihan ng batang ito. Paano na kaya siya ngayon? Mabuti din sana kung pumayag ang mga tiya niya. Ano? Hiyaw ng dalawang kababaihan at bigla pang napatayo sa kinaupo ang rocking chair. Magkatabi kasi ang mga ito habang nagbuburda. Magiging nanay ka sa batang… Sabay turo ni Mila sa batang nakaupo sa harapan ng TV. Umuwi kasi si Melody upang kumuha ng mga gamit. Pero dahil gustong sumama ni Kirk at umiiyak pa sa tuwing iiwan niya, wala na itong nagawa kundi dalhin ang bata. May driver namang maghahatid sundo sa kanila kaya walang hassle. Hindi na sumama si Matthew dahil may urgent meeting daw ito sa company nila at kailangan ay naroon siya. Mommy, who are they? Tanong ng bata. Katabi siya ni Melody habang nag-uusap ang magtiya. Baby, they are my aunties. Ngiting tugon naman ng dalaga rito at hinawakan pa ang likurang bahagi ng paslit. Why mga old na po? Di ba ang auntie is young and beautiful? But why sila? Hindi, shh. Pagpigil ng babae rito dahil kita na niyang nanlilisik ang mga mata ng dalawang tiyahin. Melody, huwag ka nang babalik dun ha. Ibalik mo na yung batang yan. Abay walang respeto sa mga nakakatanda. Napatayo pa ang tiya niya habang nagsasalita. Hoy, ang bunganga mo. Si Mila naman iyon na pilit hinihila pa upo ang kapatid. Tila yata hindi naiintindihan ni Kirk ang mga pinagsasasabi ng mga ito dahil mas may kung ano siyang pinagmamasdan sa unahan. Wow, I like that one, Mommy. Pwede ba nating iwi ang goldfish na yan? Tumayo ang bata at lumapit sa aquarium na nasa dulong bahagi ng sala.
Naroon kasi ang aquarium na pinaglalagyan ng isda. May kalakihan ng isda roon. Kasing laki siguro ng palad ni Kirk. Kirk, magpapabili na lang tayo sa daddy mo ha. Kasi yung si Goldie ay pagmamay-ari ng mga namin. Pagmamay-ari namin kaya't hindi mo pwedeng dalhin. Asa ka pa? Ang hirap-hirap magpalaki ng goldfish no? Sabay irap pa ni Kala. Para itong galit na galit sa bata kung titignan. Kaya nga napapangiti na lamang si Melody dahil siguro sa walang asawa kaya't nagiging abnormal kung minsan. But napayuko ang bata kaya't iyon na ang pagkakataon para aluin ito ng dalaga. Mamaya pag uwi natin, dadaan tayo sa pet store. Then bibili tayo ng mas big pa dyan, okay? Malambing na tinig nito. Tumangot-tango na lamang si Kirk. Parang kung titignan, mukhang naniwala naman ito. Matapos makapag-impake si Melody, ay nagpaalam na ito sa dalawang tiyahin. Kahit medyo mahirap para sa kanya, ay wala na siyang magagawa pa dahil inihila na siya ng bata pababa ng hagdan upang lumabas na ng bahay. Melody, huwag kang magtatagal ha. Dadalawin mo pa rin kami dito lagi ha. Huwag mo kaming intindihin. Kaya na namin nimila ang mga sarili namin. Wika ni Tia Kala niya habang nakasunod sa likuran ng pamangkin. Mami, pwede mo naman dalhin sa bahay ang 2 older aunties mo eh. Dalhin mo na lang mami. They are crying kasi. Wika ng bata habang mayat maya kung lingunin ng dalawa. Hoy, inagaw mo yung pangkin namin. Malamang iiyak kami. Mainit talaga ang dugo ng Tia Kala niya sa bata. Parang bata rin talaga dahil sa attitude nitong isip bata kung minsan. Kirk, pasensya ka na, hindi kasi pwede. Don't worry, they know how to take care themselves. Kaya stop worrying, okay? Besides, they are old enough para iwanan na. Para naman malaman nila kung paano mamuhay ng walang Melody. Ang huling salita ay mahina dahil talagang sinadya niya. Mahinanakit din kasi siyang tinatago sa dalawang tiyahin na sa kanya na lamang inaasa ang lahat kahit na ba marunong naman silang kumita sa sarili nila at kumilos ng sarili lamang nila. Panahon na rin siguro na iwanan ng dalawa kahit minsan lamang. Daddy, I want this one. Turo ni Kirk sa goldfish na mukhang pinakamalaki sa lahat ng mga naroroon sa aquarium. Kaninang pasakay na sana sila ng kotse nang hindi inaasahang dumating ang lalaki at sa kanya na sila sumakay ni Melody. Yung mga gamit ng dalaga sa kabilang kotse isinakay at nauna na yung naiuwi siguro ng driver. Habang sila ay narito pa sa pet store upang bumili raw ng goldfish. Ayaw kasing tantanan ni Kirk ang daddy niya. Talagang mapilit at talagang gusto nito ng isda. Kumikinang-kinang pa nga ang mga mata ng bata habang nakatitig doon kahit wala nang nagawa si Matthew kundi bilhin pati ang lagayan dahil saan nila lalagay ang isda kung walang lagayan. Here's the address. Wika pa niya dahil ipapadeliver niya ang buong aquarium sa mansyon. 25K, pati laman nun at may 5 malalaking isda. Halos matulala si Melody dahil sa cash na inabot ng kasama sa may-ari. Yay! Thank you daddy, thank you mommy. Wika ng bata na may galak ang muka. Kinabig pa nito ang dalawa para lamang makayakap ng sabay. Nakinagulat talaga ni Melody at Matthew. Napatingin na lang ang lalaki sa katabi at pilit na ikinalma ang sarili sa dalagang nayuyuko at hindi alam kung matutuwa ba o hindi. Bigla kasing nagtama ang kanilang mga balikat dahil doon. You're welcome. Let's go. We have to go. Sambit nito at kinuha ang nakapulupot na kamay ng bata sa hita nito at binuhat upang lumabas na ng lugar. Thank you sir. Balik po ulit kayo. Saad ng may-ari habang kumakaway-kaway pa. Pagdating sa bahay ay hindi magkandamayaw si Kirk sa kakahintay na i-deliver ang bagong pet. Naroon ito sa guardhouse at panay din ang silip kung may dumaan bang sasakyan o wala. Baby halika na, pumasok na tayo. Sambit ng kasambahay rito. Ngunit tinitigan lang siya ng masama ng bata. Wala si Melody dahil naroon ito sa silid niya at nag-aayos ng mga gamit. Halika na baby kasi maliligo ka pa. Pilit ngumiti ang may nasa 35 or 40 years old na babae. I said no. Why you're so kulit? When I said no, I said no. Padabog na wika nito. Ganito ang salungat na ugali ng bata.
May oras na sobrang maldito at may oras rin naman na sobrang mabait. Ngunit ng mga oras na ito ay tila may sanib ang bata kaya hindi mapakiusapan ng kasambahay. Hinahanap ka na ng daddy mo. Ano ba? Umalis ka na. Akmang pupulot ito ng bato upang ihagis sa babae nang biglang may nagsalita. Kirk, that's enough. Sabay pang napalingon ng mga naroon. Maging ang guard na patawa-tawa lang na nakaupo sa stall na nasa gilid ng gate. Mommy, kasi po si... Bago sumagot, pumantay muna ito sa bata. Sinanyasan din niya ang katulong na siya na ang bahala kaya tumalikod na ito nang walang sabi-sabi. Baby, that's bad. Bad ang nangbabato. Bad din ang nagdadabog. Bad ang nagsashout sa older than you. Understand? Dapat good boy ka. Dahil ang mga good boy ay nilalove ng daddy. Ngiting wika niya at hinimas-himas ang buhok ng bata. Nakatitig lang si Kirk sa kanya na animoy may kung anong nakalimutan si Melody. Why baby? Hindi mo po ako love? Sambit nito. Tila may kung anong kirot na naramdaman si Mel na mga oras na yun. Dahil sa simpleng bagay at salita, gusto nito na laging nababanggit ang mami niya. Siguro nagkakaganito si Kirk dahil kulang ito sa pagmamahal ng isang ina. Napakalaking kawalan ng mawalan ng ina sa batang tulad ng batang tilang naghahabol ng atensyon mula sa kanyang ama. Matapos ang sandaling iyon ay agad nang bumalik sa loob ang dalawa at siya na rin ang nagpaligo. Ang hindi alam ni Melody ay nakamasid lamang si Matthew sa hidden camera na inilagay niya sa vase sa gilid ng kwarto ni Kirk. Ginawa niya iyon kanina nang nasa ibaba ang babae. Kailangan niya makasiguro kung mabait ito at mapagkakatiwalaan. Pinaimbestigahan din niya upang talagang malaman niya kung sino at ano talaga ang pagkakakilanlan nito. At ngayon nga ay hindi na siya nagdududa pa. Yun nga lang ay talagang manang ito sa klase ng pananamit. Paano na lamang kapag may pasok na ang kanyang anak at itong babae ang nagsundo at hatid sa kanyang anak? Yun ang tumatakbo sa isipan ni Matthew habang nakatutok sa monitor. Nang bigla na lamang siyang natigilan nang hubarin ni Melody ang suot na salamin at itinali ang buhok. Nakaupo kasi ito sa kama at binabasahan si Kirk ng libro. Parang may kung anong halimaw ang bigla na lamang nagising sa kanyang ibaba dahil sa nakikitang kagandahan ng babae. Napalunok pa ito ng ilang beses. Ngunit nang tila hindi yata nawawala ang kung anong pakiramdam, ay pinatay na nga lang niya ang monitor at tumayo upang maligo. Baka sa pagkakataong ito ay may masmasa ng kanyang katawan. Daddy, dinner is ready. Bulalas ng bata at walang ano-anong binuksan ang pinto ng kwarto ng kanyang ama. Nakaupo naman ang ama nito sa working table na nasa pinakadulong bahagi ng kanyang kwarto malapit sa bintana. Nakabukas ang kortina at kung minsan ay nililipad pa ng hangin ng tela. Napatingin pa siya sa labas bago tumayo at doon lamang napagtantong gabi na pala. Kapag kasi wala kasi siya sa office ay narito siya sa kwarto at nagtatrabaho pa rin. Ginagawa niya ito noong nawala ang asawa at siya lamang ang nag-aalaga sa kanyang anak dahil ayaw ni Kirk sa iba. Umiiyak, nagwawala at kung ano-ano pa ang inaasal. Kaya nga't ganito ang ginawa niya para kahit papaano ay maaalagaan niya ang kanyang anak. Siguro kung sa iba ay isa na siyang mabuting ama, ngunit para sa kanya ay kulang pa iyon dahil hindi niya mabigyan ng ina ang kanyang anak. May mga dalaga namang umaaligid, ngunit si Kirk ang talagang umaayaw. Kaya nga't ayaw na niyang maghanap pa at ipinaubaya na lamang ang lahat sa tadhana. Gwapo at talaga namang matangkad ito, moreno. Ngunit iyon nga yata ang talagang kulay na pinakabagay sa kanya. Okay son, susunod na ako. Ngumiti ito dahil nakangiti din ang bata habang nakatunghay ang anak. Faster po daddy ha, sabi ni mami baka po mag-cold ang food. Wika pa ng bata bago tumalikod palabas ng silid ng kanyang ama. Bago tumayo si Matthew ay inayos muna nito ang mga gamit na nagkalat sa lamesa. Tsaka lamang siya tumayo pagkatapos patayin ng laptop. Mami, what is this po? Tanong ni Kirk sa sabaw na may karne. May nakita pa itong mais sa pinakaibabaw. This one is bulalo. Ito naman ay adobong manok sa pinya. At ito ay pakbet.
Saad nito nang nakangiti. Siya kasi ang nagluto ng lahat ng yun. Sana lamang ay magustuhan ng mag-ama. Wow, it's so delicious, sambit ni Kirk pagkatapos humigop ng sabaw ng bulalo. Try it, Daddy. It's so yummy. Muling sambit ng bata at humarap sa dako ng kanyang ama na may nakaukit ng ngiti sa labi. Si Matthew naman ay seryoso lamang na nakatitig sa mga nakahain. Manang, I told you not to cook pork or beef, right? I'm on a diet. Seryosong turan sa kasambahay na naroon sa gilid nito, katabi ang 3 pa sa mga ito. May 4 na kasambahay ang mansyon, sa kusina, sa paglalaba at sa paglilinis, maging sa anak nito. Ngunit dahil hindi kinaya ng yaya ni Kirk, kaya't 1 linggo pa lamang na naroon, ay umalis na ito kahapon ng hapon. Kaya nga't dala-dala ni Macho ang bata kaninang umaga sa opisina dahil walang kasambahay ang nais na mag-alaga rito. Alam naman iyon ng ama ng bata. Ngunit kahit anong galit at pagpapaalala niya ay hindi talaga ito nakikinig. Pinalaki niya kasi itong nasusunod ang nais. Yun lang ang alam niyang paraan para makalimutan sana ng bata ang kanyang ina. Ngunit kahit ano pa ang gawin ng lalaki ay hindi na talaga niya magawa ng paraan upang ibaling ng bata sa ibang bagay ang pag-iisip sa nanay na nawala na nga. Sir, hindi po. Ngunit natigil ang katulong nang sumabat si Kirk kaya't napayuko ang babae at sinamaan ng tingin si Melody na katabi ng bata. Try it, Daddy. Sabay abot ng kubyerto sa ama na may lamang sabaw. Habang nasa ganoong ayos ang mag-ama ay lihim namang napapasulyap si Melody habang nasa tabi ni Kirk. Hindi ito kumakain dahil katulong lang din siya kaya't nararapat lamang nakasama niyang kumain ang mga kagaya niya. Okay baby, I will. Hinawakan ng kamay ni Kirk at hinigop ang sabaw. At dahil nga sa nahigop ay sandaling natahimik si Matthew at tila may kung ano itong gustong ipahiwatig ngunit nahihiya lamang. Daddy, it's yummy right? Kumikislap na mga mata ng bata habang pabalik-balik na tumititig sa 2 tao nakatabi niya sa magkabilang gilid. Yeah, it is. May ngiting sumilay sa labi ng lalaki. Kaya't ang tahimik at walang emosyong mukha ni Melody ay biglang nabuhayan at napangiti na lamang ng lihim. See, Mommy, Daddy loves it. Natigilan si Matthew sa pagsubo nang magsalita ang kanyang anak. Baby, your mommy cook all of this? Nag-aalang ang wika niya habang ang mga mata ay nakatitig sa sabaw na nasa harapan nito at sa pakbet na halos maubos na niya ang 1 bowl dahil sa sarap noon. Yes, Daddy, ang sarap po ni Mommy magluto, di ba, Daddy? Tugon niya at saka tumayo. Daddy, where are you going? Takang saad ng bata. I'm full, baby, and I have work to do. Kasabay ng pagtalikod ang mga salitang yun. Ang totoo talaga ay sarap na sarap siya sa mga ulam na nakahain. Lalo na ang pakbet na ngayon lamang niya nasubukang kainin. Gustong gusto niya ang luto ng babae, ngunit ayaw niyang magpahalata dahil baka kung ano ang isipin ng babae. Isa pa, nasanay na kasi siyang hindi marunong pumuri sa gawa ng iba. Hindi siya ang uri ng taong ganun. Napabuntong hininga ng mahina si Melody. Bakit kasi ganun kalamig yung taong yun? Parang kaaway niya ang mundo sa tuwing makikipag-usap. Sa anak lamang niya yata ito maayos makipag-usap, pero kung sa iba, parang laging galit. Bulong ng isipan nito habang sinusubuan ang katabing bata. Papapel, epal pa. Ay, sinabi mo pa. Sana magalit din sa kanya si Kirk para palayasin yun. Oo nga, akala mo kung sino. Pagpasok ng kusina ay yun agad ang bumungad kay Melody. Usapan ng mga kasambahay habang kumakain ng hapunan. Kabababa lamang niya dahil pinatulog pa nito ang bata. Natagalan siya dahil nagpa-storytelling pa si Kirk upang makatulog. Biglang natahimik ang kusina sa pagdating niya. Ngunit hindi naman lingid sa kaalaman ni Mel na siya ang pinag-uusapan ng mga ito dahil lalata naman kasi dahil sa pagngisi nila at pagtigil bigla nang siya ay makita. Kukuha lang ako ng tinapay. Mag-usap na ulit kayo paglabas ko. Sana masaya kayo sa topic nyo. Wika nito sa mga babaeng patuloy sa pagsubo at walang tinig na maririnig sa bawat isa.
Hindi kasi porkit nagustuhan ng bata at siya ang naging instant mommy, ay gusto na niya ang ganito. Siyempre, naninibago din siya dahil wala siyang anak kahapon tapos ngayon meron na. At 7 years old pa. Hindi epal o papapel ang tawag doon. Sadyang nagkataon lang ang lahat ng ito. Hindi nga rin siya nagpapakasanay sa pagiging ina dahil talagang hindi naman totoong kanya ang bata. Ayaw nga niya sanang mas mapalapit kay Kirk, baka kasi sa huli ay matauhan ito at bigla na lamang siyang palayasin. Matapos ang pangyayari sa kusina ay agad na itong bumalik sa itaas kung saan ang kanyang kwarto. Gusto nga sana niya sa maid's quarter lang, ngunit dahil sa utos ni Matthew ay walang nagawa ang dalaga kundi ang sumunod na lamang. Ngunit nang akmang hahakbang siya patungo sa kwarto sa unahan, ay nakita niyang nakaawang ang pinto ni Matthew na madadaanan lamang niya upang makarating sa sarili niyang silid. Ilang hakbang lamang mula sa kwarto ng amo niya. Ang silid ni Kirk kasi ay nasa kaliwang bahagi ng pasilyo at sarado na rin dahil tulog na ang bata. Dahan-dahan siyang lumapit upang hindi marinig ng taong nasa loob ang kanyang yabag. Sumilip siya dahil sa kuryosidad. Para kasing umiiyak doon kahit hindi maiwasang sumilip ito at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata nang umiiyak ang lalaki habang yakap ang larawan. Hindi niya alam kung kanino pero malakas ang kutob niya na sa asawa iyon ni Matthew. Kahit pala ang kagaya ng taong ito ay umiiyak din ng lihim. Kahit pala gaano kakatibay sa harapan ng ibang tao ay talagang maiiyak ka kapag ikaw na lamang mag-isa. I miss you so much, wife. Mahinang usal ng lalaki habang yakap ang larawan. Nakaramdam na lang din ng awa si Melody na mga oras na yon habang nakamasid ng lihim kay Matthew. At tila may kung anong kirot siyang biglang naramdaman dahil sa nakitang pangyayari. Kaya't bago pa siya mahuli ay minabuti nitong umalis na lang doon at dumiretso sa kanyang kwarto. Mahirap na, baka mahuli pa siya at supladuhan na naman siya ng amo na ng mga oras na yon ay walang alam na may nakamasid pala sa kanya habang naghihinagpis sa kalungkutan. Pagdating sa silid ay mabilis niyang pinihit ang doorknob upang pumasok na. Baka kasi may makakita pa sa kanya at sabihing ini-stalk niya ang amo. In fairness kahit maldito si Sir Matthew niya ay napakagwapo naman ito. Yun nga lang, hindi iyon pumapatol sa kagaya niyang manang. 1 AM ng madaling araw, napabalikwas ng bangon si Melody dahil sa narinig na iyak buhat sa katapat na silid kung saan naroon natutulog si Kirk. Papungas-pungas pa siyang tumayo pagkatapos isuot ang salamin na nakapatong lamang sa side table. Lumapit sa switch ng ilaw at binuksan iyon. Mabilis na lumabas ng silid at tinungo kaagad ang silid ng bata. Akmang hahawakan niya ang doorknob ng pintuan nang may humawak din doon at talagang nagdaop ang likod ng kanilang mga palad dahil sa sabay na paghawak ng seradora. Napalingon si Melody pagkatapos silahin ng palad at gano'n na lamang ang pagkagulat niya nang mapagtanto kung sino ang nasa likod nito. Sir? Mautal na wika nito matapos mayuko. Titignan ko lang, ngunit hindi na hinintay ng lalaki ang pagpapaliwanag niya dahil nauna itong pumasok. Matapos buksan ang pintuan, sumunod naman ng babae ng tahimik. Kirk, what happened? Are you in a nightmare again? Mahina, ngunit halata ang pag-aalala sa tinig ng ama ng bata. Bago sumagot si Kirk, ay tumunghay muna ito sa kinatatayuan ni Melody. Mommy, kasabay ng pagtayo ng bata ay napayakap ng mahigpit sa dalaga. Kinabig naman siya ni Melody upang bigyan ng mahigpit na yakap pabalik. I'm scared. I'm so scared, Mommy. Tura ng paslit habang garalgal ang tinig. It's okay. Don't be scared. Me and Daddy is here now. Saad niya sa malambing na tinig habang inihimas ang likurang bahagi ng ulo ng bata. Habang nasa ganoong ayos ang dalawa, ay hindi maiwasang maawa ni Matthew sa anak. Simula nang nawala ang kanyang asawa, ay lagi nang nananaginip si Kirk at sa tuwing magkukwento ang bata, ay si mami daw niya ang nasa dream nito habang inihila ng mami niya ang paa ng bata. Ito ang laging panaginip ng paslit, kaya't kalimitan ay sa kwarto niya na lamang pinapatulog ang anak upang hindi ito matakot. Yun yata ang hindi niya nasabi kay Melody kahit hindi ito alam ng babae.
Gusto mo sa kwarto ko na lang ikaw matulog? Natigil sa pag-iisip si Matthew nang marinig ang mga katagang iyon buhat sa babae. Kalong niya ang bata habang nakangiting sinasabi iyon. Really, Mommy? Masiglang tugon naman ng bata. Napangiti pa ito ng pagkatamis-tamis habang siya ay nagsasalita. Of course, baby. Matapos ng sandaling iyon ay pinaunang pumasok ni Melody si Kirk sa silid niya. May sasabihin yata ang ama ng bata kaya pinagbigyan na niya kahit hindi siya komportable. I just want to remind you, Melody, you're just a temporary mother of my son. Matigas na pagkakawika nito. Alam ko, sir, hindi nyo na kailangan ipaalala sa akin yan. Wala ho akong balak na magtagal dito kung yan yung inaalala nyo, sir. Isa pa, kayo ho ang may gusto nito, hindi ba? Kahit na sarili nyong anak yung niloloko nyo. Kung may dapat na kumukumpronta ay si Melody yun. Alam niyang iba ang iniisip ni Matthew sa kanya. Na tila, kinukuha niya ang karapatan ng lalaki sa anak nito. Pero hindi ganun yun. You have no rights to tell me kung ano ang nararapat para sa anak ko. Dahil kahapon ka lang narito at wala kang alam sa lahat ng pinagdadaanan ko at ng anak ko. Saad nito, habang matigas na nakatitig sa kausap, animoy nagliliyab ang galit sa puso nito dahil sa sinabi ng dalaga sa kanya. Oo, wala akong alam. Pero tama ba? Nalokohin mo yung anak mo para lang maging masaya siya, ha? Bakit hindi ka magpakatatay sa anak mo, sir? Hindi yung ako ang gumagawa na dapat kayo na ama niya. Alam ko na hindi ako ina ni Kirk. Pero ikaw, alam mo kung ano ka ng bata. Pero bakit mas pinipili mong magsinungaling kaysa sabihin sa bata ang lahat? 7 years old na si Kirk, sir. At kapag kinausap niyo siya ng maayos, alam kong mauunawaan niya. Kayo lang itong walang lakas ng loob upang tanggapin na wala na ang asawa mo at ina ng anak mo. May kalakasan na tura nito. Halos magdugtong na rin ang mga kilay ng babae dahil sa galit. Quit, sambit ni Matthew at tumalikod. Maging ang lalaki ay nakukonsensya rin sa ginawa niya. Ngunit hindi pa talaga siya handa para ipagtapat sa bata ang lahat. Oo, nagawa niya ito ilang beses na. Pero hindi talaga naniniwala ang kanyang anak at iiyak na lang ito ng walang katapusan. Kaya't hindi na niya sinubukan pang muli, maging siya ay hindi pa rin nakaka-move on. Bilisan na ninyo, kailangan nakahanda na ang agahan, pagbaba ni Sir at ni Kirk. Sambit ni Manang Karing habang nakatayo sa harapan ng dining area. Opo, Manang. Ito pa, iayos mo dyan. Sambit ng isa pa na may daladalang mga plato. May maitutulong ba ako? Ngunit natigil sila nang biglang may magsalita sa unahan. Ang bata ang alagaan mo. Wala kang trabaho rito. Sa susunod, huwag kang paepal na akala mo ikaw ang mas magaling dahil hindi mo gawain ng magluto. May tagaluto sa bahay na to, kaya huwag kang mga ilam. Napagalitan pa nga si Manang kahapon dahil sa pagiging pakialam Tama na yan. Pagpigil ng matanda sa harapan ng mga ito. Pasensya na kasi akala ko okay lang. Mahinang anas ni Melody dahil ayaw niya sana makipag-away ngayong umaga. Epal kasi, hindi naman maganda. Bulong pa ng kasambahay na mas maganda pa ang talampakan ni Melody kaysa sa mukha nito. Mommy, good morning. Patakbong lumapit ang bata kaya agad na napalingon ang dalaga. Napangiti pa ito habang hinihintay ang bata na makarating sa kanyang kinatatayuan. Good morning din, baby. Ngiting tugon niya dito. Mommy, magbihis ka po, pupunta tayo sa mall with Dad. Aniya na may bakas ng kasiyahan ang mukha ng bata. Ha? Kasi baby, please mommy, just this once. Kasi matagal na tayong hindi nakakapunta sa mall po eh. Isa pa, weekend po ngayon. Kailangan ko pong mamili ng mga kakailanganin ko po sa school. Remember? Monday na po ang school ko, mommy. Sandaling natigilan si Melody. Oo nga pala, pasukan na. Na-enroll ka na ba, baby? Tanong niya sa bata. Yeah, tapos na. Nabaling ang mga mata ng mga naroon nang may sumagot na matipunong tinig mula sa paparating na lalaki. Suot ang short na itim at rubber shoes, polo shirt na pula at tila sandaling natigilan si Melody dahil sa nakikita ngayon. Animoy na malikmata dahil sa 3 beses na pagkurap-kurap ng sunod-sunod. Mas pumogi kasi ang amo sa suot ngayon kaya't hindi niya maiwasang mapayuko
dahil sa kakaibang pakiramdam. Daddy, di ba kasama natin si Mami papunta sa mall? Masayang tanong ng bata. Ask her kung sasama siya anak. Tugon naman ng ama ng bata bago tinungo ang dining area para kumain. Pumayag naman si Melody dahil mapilit talaga si Kirk. Wala rin siya magagawa dahil peking ina nga siya, diba? Binabayaran para magpanggap at lokohin ng bata na wala namang ibang ginawa sa ama. Pagdating sa mall ay patakbong pumasok sa entrance ang bata. Kirk, be careful, saad pa ni Melody habang mabilis na humahakbang papasok upang sundan ang tila nakawalang bata sa hawla. Habang si Matthew ay parang wala lang dahil wala itong reaksyon habang naglalakad papasok sa mall. Kahit na paminsan-minsan ay may tumititig at ngumingiting mga kadalagahan na makakasalubong. Hindi na siya bago sa ganitong eksena dahil kahit saan naman siya magpunta ay may kung sino-sinong babae ang nakikipag-usap o makikipag-picture para lamang sila'y mapansin. Mami, doon po tayo. Turo ng bata sa arcade na nasa dako roon. Mamaya na, puntahan muna natin ang daddy mo. Baka kasi nag-aalala na yun sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ng bata at tinahak ang daan patungo sa ladies section. Mukhang dun kasi niya nasulyapan si Matthew kanina. Nanay ba yun ng bata? Yaya siguro. Hula ko, teacher ng cute little boy. Tignan nyo nga, parang Miss Tapia. Sabay-sabay pang nagsitawanan ang tatlong kadalagahan na kanilang nakasalubong. Wala namang pakailam si Melody sa mga pasaring nila dahil ano nga naman ang irereklamo niya. Gayong totoo naman ang lahat ng sinabi nila patungkol sa kanya. Mommy, don't mind them. For me, he looks so beautiful po. Napangiti na lamang ang dalaga dahil maging ang bata palang kahawak kamay niya ay narinig ang mga sinabi ng kanilang nakasalubong. Thank you. Walang tunog niyang tugon. Mami, nasa unahan si Daddy. Let's go. Saad nito, sabay hila sa braso ng babae. Habang patungo ang dalawa sa kinatatayuan ni Matthew, ay abala naman ang lalaki upang ipakuha lahat ng mga damit na kanyang in-order. Hindi para sa kanya, hindi rin para sa anak niya, kundi para kay Melody na talaga namang kailangang baguhin ang sarili. Iniisip niya, baka kasi mabuli si Kirk sa eskwelahan nito kapag hinayaan niya na ganun ang pananamit ng babae. Ang anak niya ang mapapahiya. Isa pa, Mami ang tawag ng bata sa nerd na yon at talagang hindi niya gugustuhing madamay ang bata sa sobrang mana ng peking ina ng kanyang anak. Okay na po sir. Napukaw siya sa pag-iisip nang iabot ng sales lady ang mga paper bags. May 5 malalaking paper bags at ang laman ng lahat ng iyon ay puro damit ng babae. Here. Pagkatapos ibaba ang mga dala, ay inabot naman niya ang credit card. Ngiting kinuha iyon ng cashier at nagpa-cute pa bago ipasok sa machine ng card. Dad, why are you here? Di ba pang girls ang section na ito? Look, may undies pa ng pang girls over there oh. Napayuko na lamang si Melody dahil sa hiyang nararamdaman. O nga naman, bakit ba narito ang taong ito? Gayong pang babae ang mga items dito. I need to buy clothes for your mommy. Kaya ako nandito. Napalingon pa ito sa gilid kung saan ang dalaga nakatayo. Ah, okay. Kasabay ng pagtaas baba ng ulo nito. Pagkatapos doon, ay kaagad niyang tinawagan ng driver upang ipakuha ang mga pinamili. Mabilis namang nakarating ang tauhan. Diretso mo na yun sa kotse. Wika niya bago tumalikod. Habang hawak sa kaliwang palad ang anak. Nasa likuran lamang si Melody at patuloy na sumusunod sa dalawa. Ngunit bigla itong nahinto nang huminto rin ang dalawang lalaking sinusundan. Hold my hand, Mommy. Saad ng bata nang nakangiti, sabay lahad ng palad nito. Nag-aalangan pa sana si Melody, ngunit pinakatitigan siya ng matigas ni Matthew at kitang-kita niya yon. Kaya't walang nagawa ang dalaga kundi ang sumunod na lamang. Nanliliit siya habang nasa ganoong ayos. Magkahawak ang mga kamay habang nasa gitna nila ang masayang-masaya na bata. Hindi maikukumpara ang kagalakan ng mga mata at labi ni Kirk habang pakanta-kanta pang naglalakad. As in, asawa yan ng gwapong lalaki? No, hindi ako naniniwala. Ew, hindi naman siguro parang katulong lang. Hey, stop already ladies.
Don't judge other, okay? That's bad. Halos malaglag ang panga ni Melody nang lumapit ang bata sa tatlong mga kababaihan na naroon sa kanilang likuran. Alam ng bata na si Melody ang pinag-uusapan ng mga ito, kaya't hindi na siya nagdalawang isip na ipagtanggol ang ina. What? Takang tanong ng isa sa kanila. Next time po, just zip all your mouth kasi bad ang nanalait ng kapwa. Baby, come on. Hayaan mo na sila, halika na. Hindi na nakapagpigil si Melody, kundi ang hawakan ng palad ng bata at maglakad ng mabilis. Napanganga naman ng mga dalaga dahil bata pa talaga ang nagtama sa kanila. Napangisi na lamang din si Matthew habang nakasunod sa dalaga at sa anak nito. Napailing pa siya ng lihim dahil sa nakitang ugali ng bata. Pagkatapos nilang mamili ay agad namang kumain sa isang fast food ang tatlo. Kay rami ng in-order ni Kirk dahil ang sabi niya, he was starving kanina pa dahil daw sa mga sinabi niya sa mga ladies. Hindi mapigilang mapangiti ni Melody dahil sa katapangan ng batang ipinakita. Kakaiba rin talaga, imbis kasi siya ang nagtatanggol, siya pa itong ipinagtatanggol. Mami, sorry sa inasal ko po ha. Pagkatapos papaki ng isang buong drumstick at uminom ng tubig, ay iyon agad ang kanyang sinabi. Tumigil naman sa pagkain ng spaghetti si Melody at nagpunas ng bibig. It's okay, but next time, wag mo nang uulitin yun ha, kasi bata ka pa para makipag-away sa mga nakakatanda sa'yo. But salamat baby ha. Wika niya at pilit nang umiti. Mabuti pa ang bata marunong magtanggol. Eto kayong malditong to, marunong din kaya? Walang pakailam ah. Mabulunan ka sana, bulong ng isipan at sandaling napasulyap sa lalaking sumusubo ng spaghetti ng mga sandaling iyon. Napaubo nga ito at mabilis na hinawakan ng inumin nasa tabi lamang at nilagok iyon ng tuloy-tuloy. Buti nga sa'yo. Halos magdiwang ang puso ni Melody dahil dininig ng langit ang kanyang panalangin. Yun lang, hindi sigurado kung langit ba talaga ang duminig ng panalangin niya o yung nasa ibaba ng lupa. Natapos ang pamimili lahat ng gamit ni Kirk. Nabili na rin nila mula sa bag, notebooks, pencil at kung ano-ano pa. Kaya't hindi magkanda o gaga ang driver sa pagbubuhat noon. Pagpasok nila ng kotse ay magkatabing naupo si Kirk at si Melody. Sa kabilang bahagi ng bata ay ang ama nito na tahimik lamang habang nagsiselfone. Mula kanina, wala man lang kasiyahang makikita sa mukha nito. Para talagang hindi marunong umiti. Gwapo sana, sayang lang, hindi marunong umiti. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila ng highway, ay biglang nakatulog si Kirk at napasandal pa sa balikat ni Melody. Doon napabaling ang atensyon ni Matthew at sandali pang nagtama ang mga mata nila ni Melody dahil maging ang dalaga ay napatitig din sa kanya. Ngunit agad ding nagbaba ng mata dahil sa kakaibang awkwardness na nararamdaman ng bawat isa. Ganito siguro talaga kapag wala kang confidence sa sarili at hindi ka gusto ng ibang tao dahil sa pananamit mong dinaig pa ang may 5 anak sa pagiging manang. Tia, uuwi po ako sa linggo. Wag po kayong mag-alala sa akin dito at okay lang ho ako. Aniya, habang hawak ang cellphone na nakatapat sa tenga nito at nakaupo sa umbrella shade na nasa garden. Opo tia, kayang-kaya ko yung sarili ko. Sige na ho, magpahinga na kayo ni Tia Mila. Gabi na rin po kasi eh. Muling anas niya bago pinatay ang tawag. Bago na upo, napabuntong hininga muna ito ng 2 beses. Masyado na siyang napapamahal sa bata. Paano na kaya siya aalis kapag ganitong itinuturing na niya yatang anak ang paslit? Hindi naman kasi mahirap mahalin si Kirk. Napaka-sweet nito at mabait. Hindi nga lang niya alam kung bakit hindi nagtatagal ang mga yaya nito. Gayong napakabait naman ng bata. Siguro, masyado lang nagpapapansin ng bata sa kanyang ama, kaya't kung minsan ay nagiging weird ito. Heist, buntong hininga na lamang niya na animoy napakalalim ng pinaguhugutan. Oo, napakalalim talaga dahil napakahirap ng ganitong sitwasyon, lalo na at hindi mo alam kung saan dapat ilugar ang iyong sarili, sa pagiging yaya ba o pagiging peking ina. Tumayo siya at pumasok na ng bahay. 10 PM na kasi at mahabog na rin. Baka kasi ubuhin siya. Mahirap na. Isa pa ay may pasok na bukas si Kirk. Isa pa iyon sa inaalala niya.
Paano kaya siya makikiayon sa school ng bata kung bawat makakita sa kanya ay kasuotan nito at ayos ang laging tinitignan? San ka galing? Natigil ang dalaga sa pag-iisip nang may magsalita mula sa living area. Agad na dumako ang mga mata niya roon at nakita nito si Matthew habang nakadikwatrong nakaupo sa sofa. Sa labas. Sige, akyat na ako. Yukong sambit niya at mabilis na humakbang sa unang baitang ng hagdan. Hindi na nagsalita pa si Matthew at ikinatuwa naman iyon ni Melody. Hanggat maaari ay iiwas siya sa taong ito dahil mahirap na. Baka sa bawat pag-uusap nila ay mas lumaki ang nararamdaman niya rito. Niisip lang talaga niya na hindi pwede dahil talagang weirdo siya at manang. Gayong ang ama ng alaga niya ay napakagwapo na tila perpekto na nga akong titignan. Yun nga lang maldito. Pagpasok niya ng kwarto ay bumungad agad ang maraming paper bags. May pangalan ito ng butik kung saan yun binili. Lumapit ang dalaga at isa-isang binuksan kung ano ang mga laman nun. At gano'n na lamang ang gulat niya nang mapagtantong mga damit iyon na pangbabae. Ibig palang sabihin, sa kanya ang lahat ng ito na binili ni Macho kanina sa mall at ang gaganda ng mga dress na iyon. At 9,000? Bulalas ng dalaga nang makita ang tag price sa isa sa mga dress na kanyang hawak. Napabugan ng hangin si Melody dahil sa sobrang pagkagulat. Dahil ang mga damit niya ay mga ukay-ukay lang na kung minsan nabibili pa niya ng tagsasampu ang isang piraso. Tapos ito, parang gold. Gayong simpleng dress lang naman yun. Bawat isang paper bag ay may tig-5 pirasong damit at may 5 paper bags na naroon kaya't napakaraming damit. Parang nalulula ito sa dami nun. Ngunit natigilan ito nang may kung anong kahon ang nahulog mula sa mga lagayang iyon. Pinulot niya ang box at binuksan to. Contact lens? Bulong na wika nito nang makita ang laman ng box. Agad naman siyang lumapit sa salamin sa tabi ng cabinet at sinubukan niyong ikabit. At ganun na lamang ang pagkamangha ng dalaga nang makita ang kagandahan niya habang walang suot na salamin. Itinali niya ang buhok na mahaba at ilang ulit na umikot-ikot sa harap ng salamin. Hindi rin masama na mag-contact lens dahil talagang bagay sa kanya na walang suot na salamin. Sinubukan din ni Melody ang mga dress at talagang namangha siya sa sarili nang makita ang anyo sa salamin. Bakit ngayon lamang talaga niya naisip ang mga ganito? Siguro dahil sa sobrang pagsunod niya sa mga tiyahin nang manamit raw ng naaayon, yung pananamit na tinutukoy nila ay panahon pa ng kalola-lolahan ng mga tiyahin niya. Matapos maisukat ang iba sa mga iyon, nakita namang saktong-sakto lang din sa kanya, ay isa-isa na nga niyang binalik sa paper bags at itinabi sa dresser. Kailangan na niyang magpahinga dahil maaga pa siyang gigising bukas. Pagkatapos mahiga ay napikit na nga siya. Ngunit mag-iisang oras na yata siyang nasa ganoong ayos nang hindi pa rin ito dinadalaw ng antok. Kahit anong pikit niya ay gising na gising naman ang kanyang diwa. Babaling sa kabila at muling babaling sa dating ayos. Tatakpan ang mga mata ng unan ngunit wala pa ring nangyayari. Hindi talaga siya dinadalaw ng antok kaya tumayo ito habang sapo ang ulo na tila sumasakit na dahil sa pagpupumilit na makatulog. Lalabas na lang muna siya upang tumungo sa kusina. Baka may gamot doon at iinom na rin ng gatas. Baka sakaling antukin siya sa paraang naiisip. Bago bumaba ay dumaan muna ito sa kwarto ni Kirk upang i-check kung may kumot ba ang bata o wala. Tama nga siya dahil nasa paanan na ng paslit ang kumot nito. Kaya minabuti niyang ayusin muna iyon bago lumabas. Hinalikan pa nga nito ang tulog na bata sa noo. Maya-maya ay lumabas na ito at marahang isinara ang pintuan upang maiwasang magising ang mga nagpapahinga na. Pagkababa niya ay kaagad nitong hinanap ang medicine kit. Hindi niya na binuksan ang switch ng ilaw upang makaiwas sa istorbo. Tanging ilaw lang mula sa labas ng bahay ang nagsisilbing liwanag sa loob. At dahil full moon naman, kaya't maliwanag din dahil bukas ang mga bintanang salamin. Nang makita ang hinahanap, ay kumuha naman siya ng gatas sa ref at nagsalin nun sa baso. Isang biogesic ang iinumin niya,
Siguro naman ay tatalab yun. Pero habang hindi pa siya inaantok, ay minabuti nitong lumabas ng bahay patungo sa swimming pool. Siguro ay makakatulong ang malamig na simoy ng hangin upang dalawin siya ng antok. Naupo ito sa upuang pahaba habang nakatitig sa mga bituin. Napakarami ng mga bituin sa langit. Napakaganda ng mga kislap ng mga ito na parang mga kristal. Ngunit kahit na napakaganda ng langit ng gabing iyon, ay hindi pa rin niya maramdaman ang antok. Mukhang gabing-gabi na rin dahil mag-iisang oras na siyang narito ay wala man lang epekto ang gatas na nainom at pag-i-stargazing niya. Pero siguro kapag naligo ako, dadalawin na kaya ako ng antok? Tanong ng kanyang isipan habang nakatanaw sa tubig ng pool. Yun na nga, tama ang naisip niya. Baka sa pagkakataong ito, makatulog na nga siya. Bago naghubad, luminga-linga muna siya sa paligid. Sinisipat kung may tao ba sa paligid. Siguro naman, wala na dahil gabi na itong masyado para may gumala-gala pa sa paligid. Maging ang guard nga rin siguro ay tulog na rin ang mga oras na ito. Andis na lamang ang itinira niyang saplot sa kanyang katawan. Habang nakatayo sa gilid ng pool, nag-aalangan pa ang kanyang katawan kung lulusong ba sa tubig o hindi. Kaya't naupo ito upang basain ang kanyang paa. Pag masyadong malamig, hindi na siya tutuloy. Walang itulak kabigin sa kanyang pangangatawan. Hindi ito skinny at hindi rin naman mataba. Katamtaman lang na talaga namang mapapalingon ang kanyang makakasalubong. Napakaputi nito dahil sa ilang taon bang puro mahabang kasuotan ang tangi niyang suot. Tignan ko kung hindi maging labanos sa puti. Nang mapagtantong maligamgam ang tubig, ay napangiti siya at dahan-dahang inilubog sa tubig ang buong katawan na tanging leeg at ulo na lamang ang nakikita. Hindi naman pala malamig kapag nasa ilalim na ng tubig ang katawan. Masarap nga sa pakiramdam dahil maligamgam iyon na talagang nakakapagparelax. Habang nasa tubig ay nagfo-floating ito na animoy dinadama ang tubig na tila nanonood sa buo niyang kalamnan. Pabalik-balik sa magkabilang bahagi ng pool. Nang mapagod ay tumigil ito sa pinakagitna at inilubog ang ulo sa tubig. Ilang segundo lang ang tinagal niya at biglang umahon. Hindi niya pala alam na may isang nilalang ang napagmamasdan ang kanyang galaw mula sa teres ng silid nito. Napapalunok ng lihim habang patuloy sa pagmamasid. Napakuha din ng alak dahil sa kakaibang pakiramdam na umuuko pa sa kanyang buong pagkatao. Nagiinit ito na animoy puno ng baga ang suot na pantulog. Nakailang lagok na siya habang nakatayo roon, ngunit hindi mapawi ang kakaibang init sa katawan. Sino nga ba kasi ang mag-aakala na isang kagaya ni Melody ang pupukaw sa natutulog na halimaw sa kanyang loob? Isang nerd na babae na hindi niya akalaing may kakaibang ganda na tila nangaakit. Muli siyang tumunga at talagang sinimot niya iyon hanggang sa huling patak. Wala, hindi pa rin mawala ang ibang pakiramdam niya. Kaya't ang boteng nakapatong sa working table niya ang kinuha at walang ano-ano na ininom yun. Nakailang lagok din siya bago maupo sa upuang nasa teres. Nanghina na kasi yung tuhod nito na anumang oras mula ngayon ay matutumba na kung hindi pa siya naupo roon. Napasandig rin sa kinaupuan. Nahihilo na din siya na halatang tinamaan na nga ng alak. Paano ba niya matitigil ang pakiramdam na ito? Dahil hindi siya pwedeng magkagusto sa babaeng yun. Hindi sa kanya. Hindi talaga maaari. Pinilit niyang tumayo upang tingnan kung naroon pa ang dalaga sa kanyang pool. Ngunit nadismaya ito dahil mukhang wala na roon ang babae. Para siyang nababalo sa klase ng reaksyon. Natampal kasi nito ang noo dahil parang nagsisisi siya kung bakit hindi niya pinakatitigan ng babae hanggat gusto niya. Pero napailing din ng bigla dahil parang mali yata ang iniisip niya ngayon. What's happening to me? Bulong ng kanyang isipan habang pasuray-suray na pumasok sa silid at dumiretso sa kama. At dahil sa kalasingan ay hindi niya napansin na nahulog na pala nito ang bote ng alak. Nakalimutan niya, hawak nga pala niya iyon. Nabasag sa paanan niya ang bote, ngunit hinayaan na lamang nito kahit nagkalat sa sahig ang bubog. Dinaanan na nga lang niya habang nakayapak. Katangahan talaga, maging ang tsinelas ay naiwan niya sa teres. Tss,
Wika nito at inihakbang ang paa patungo sa ibabaw ng kama. Ngunit hindi siya naabot at ang paa niya ay dumiretso sa bubog na nasa harapan lamang. Napamura siya dahil talagang nasugatan ito at unti-unting lumalabas ang dugo sa palad ng kaliwang paa ni Matthew. Muli siyang napamura nang makitang tumutulo ang dugo mula sa sugat. Paika-ika itong naglakad upang kumuha ng band-aid sa drawer, ngunit dahil sa kalasingan ay hindi niya narating dahil natumba siya sa mismong sahig. "Sir, anong..." Bumukas ang ilaw at bumungad mula sa kabubukas na pintuan si Melody na humahangos pa, pero nanlalabo ang paningin nito kaya't hindi ito sigurado kung tama nga ba siya. "Sir, dumudugo yung talampakan mo, sandali ho. Kukuha ako ng gamot sa baba." Wika pa ng kalalapit lang na babae. Muli siyang tumayo at patakbong lumabas ng silid ni Matthew. Hindi na gumalaw pa ang lalaki dahil mukhang nakatulog ito dahil sa sobrang kalasingan. Hindi na pinansin ang paa na may sugat. Mabilis namang nakabalik si Melody sa kwarto ng lalaki. May dala rin itong pamunas at plastic maging ang dustpan. Matutulog na kasi sana siya kanina paggagaling sa pool nang marinig niya ang kalabog mula sa silid nito, kaya hindi na siya nagdalawang isip na puntahan ang lalaki. Hindi na siya nag-isip pa dahil baka kung napano na ang binata, at hindi nga siya nagkamali dahil nadatnan niyang nakadapa sa paanan tabi ng drawer ang lalaki at maraming dugo ang paa nito. Mabuti na lang at pumunta siya rito. Paano na lamang kung hindi? Nang mailapag niya sa kama si Matthew ay tsaka lamang nito ginamot ang paa ng lalaki. Nilinisan niya at nilagyan ng betadine. Matapos ay binendahan upang maiwasang dumugo muli. Pinalitan din niya ang suot na pantulog ni Matthew dahil nabasa iyon dahil sa alak na nagkalat sa lapag kanina. Wala siyang magagawa. Pumikit na lamang siya habang pinapalitan ang pang-ibabang kasuotan ng lalaki. Kinumutan din niya ito para talagang hindi niya masilipan ng taong ito. Kung may iba lang siyang pagpipilian, di sana iyon na lang sana ang pinili niya. Kaso nga lang wala. Pagkatapos ayusin ang mga nagkalat na bubog, ay lumapit ito sa lampshade upang ito nga ay buksan. Ngunit nang akmang hahawakan na niya ang bagay na iyon, ay bigla na lamang gumalaw ang binata sa kama at hinawakan ng pulsuhan ni Melody at marahas na hinila ang babae dahilan upang sila nga ay magkatabi. Napasigaw siya dahil sa sobrang pagkagulat. "Shh! Stop shouting, baka magising si Kirk," pabulong na wika ng nakahigang lalaki. "Bitawan mo nga ako, matutulog na ako." Mautal-utal na sambit ni Melody at pilit na kumakawala sa pagkakayakap ni Matthew. "Huwag mo nang subukan." Ngunit ngumisi lang ito at tinitigan ng dalaga. Ngunit hindi rin naman niya mahuli ang mga mata nito dahil kung saan-saan nakatitig. Mukhang umiiwas talagang magtama ang kanilang mga paningin, kaya't hinawakan ni Matthew ang magkabilang pisngi ng babae at pilit na pinaharap sa kanya. "Ano ba, sir? Kailangan ko na ngang umalis." Saad nito. "Bakit kailangan mong maligo sa swimming pool ko, ha? Kailangan bang maligo ka ng walang pahintulot ko?" Napanganga na lamang si Melody dahil sa mga pinagsasasabi ng lalaki. May alam pala si Matthew sa ginawa niya kanina, pero hindi naman niya nakitang bukas ang ilaw sa kwarto ng lalaki. Natigilan siya at napalitan na lamang ng ingay dahil sa walang pakundangang pagsiil ni Matthew sa kanyang labi. "This is your fault anyway." Mahinang anas ng binata, kaya't bigla na lamang niyang tinulak ang lalaki nang dahil doon. "Kasalanan ko? Kasalanan ko pa kung mamboboso ka?" Kasabay ng pagtayo nito. "No, I'm not." Saad nito at muling hinila ang dalaga, kaya't napaupo na lamang si Melody sa kama. "Ano bang problema mo, ha?" Wika nito sa matigas na tinig. "You." Mahinang tugon niya. "Ano? Paano naging ako? Nananahimik ako tapos dumating kayong mag-ama tapos sasabihin mo." Wala nang lumabas na karugtong sa mga sasabihin sana ni Mel dahil maagap siyang hinawi ni Matthew upang humarap sa dako niya at muling siniil ng halik ang mga labi ng dalaga. Sa pagkakataong iyon ay mapusok na tila may kung anong hinahanap sa loob ng bibig ni Mel.
Pagpikit na lamang ng mata ang kanyang tanging nagawa dahil maging siya ay hindi alam kung ayaw ba niya o gusto ang nangyayaring ito. "Are you ready, Kirk, anak?" Sambit ng kanyang ama sa batang kabababa lamang ng hagdanan. Suot ang uniform nito na may pangalan pa ng pribadong paaralan na kanyang pinag-enrollan. "Yes, Daddy. Gusto ko po si Mami yung sasama sa akin sa school." Malapad ng ngiti ang kanyang pinakawalan. Ngunit tila naglaho ang hugis ng labi ng ama nito. Simula kasi nang mangyari ang halikang iyon sa silid niya, ay hindi na muli sila nag-usap ng dalaga. At kahapon ay umuwi ito dahil day off naman ng dalaga. Ngunit hindi niya alam kung babalik pa ba ang babae dahil sa nangyaring iyon. Alam naman niyang kasalanan niya, pero lasing lang siya noon at hindi niya makontrol ang sarili sa tuwing nalalasing. "Daddy?" Natigil ang pag-isip niya nang kalabitin siya ng bata. "Anak, ano kasi?" Wait, Daddy. Nasaan nga pala si Mommy?" Nagpalinga-linga ang bata upang hanapin ang ina. Ngunit wala man lang siyang nakitang presensya ng kanyang Mommy Melody. "Baby, come on. Let's go na. Hindi ka pwedeng malate sa first day of school." "No, Dad. I want my Mommy. Hindi ako papasok sa school." Natigil si Matthew sa pagsubo dahil sa pabulyaw na saad ng kanyang anak. Pagkatapos nitong tumayo sa kinaupuan, "Kirk, come back here." Matigas na tura ng binata. "No, I want my mom at hindi ako papasok sa school kapag wala yung mami ko." Kasabay ng pagtalikod nito sa ama. "Kirk, I said come back here." Maging si Matthew ay napatayo at napasigaw na rin. Ngunit hindi man lang sumunod ang bata at mabilis na tumakbo papanhik sa hagdan at patakbong umakyat doon. Napailing-iling na lamang ang lalaki habang pinagmamasdan ang paakyat na anak. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Kung sana ay pinigil niya yung sarili. Sana hindi umuwi si Melody at hindi sila nagkakaganito ng anak. Humakbang siya upang sundan ang paslit sa silid nito. Siguro panahon na para malaman ng kanyang anak ang tungkol sa mami nito. Kahit pa ikasama at ikaiyak ng kanyang anak ay tatanggapin niya. Total naman, may karapatan ng batang malaman ng lahat. Isa pa, 7 taong gulang naman na ito. Siguro maiintindihan na ng bata ang lahat. Tatanggapin o sa hindi ni Kirk ang katotohanan, wala na siyang magagawa. Handa na rin siya siguro. Pagdating sa silid ni Kirk, ay pumasok ito ng walang sabi-sabi at inalo ang kanyang anak ng mga oras na yun at nakadapa sa unan habang patuloy sa pag-iyak. Sinasambit ang salitang, "I want my mommy." Paulit-ulit. "Come to Daddy. May pupuntahan tayo." Pilit niyang pinatayo si Kirk. Sumunod naman ito sa ama at lumuluhang tumayo. "Where are we going, Daddy?" Tanong nito paglabas nila ng bahay. Ngunit habang patungo sila ng kotse na nakaparada lang sa di kalayuan, ay may babaeng patungo rin sa kanilang nilalakaran. Sandaling natigilan si Matthew at seryosong pinakatitigan ang babae. Nagtaka siya dahil hindi niya, "Mommy!" Gulat na gulat ang lalaki nang patakbong sumigaw si Kirk ng salitang iyon. Halos tambol sa bilis at lakas ang kabog ng kanyang puso habang nakatitig sa babaeng animoy isang anghel dahil sa ganda nito sa suot na floral dress at flat sandal, naka-sling bag at wala man lang salamin, na may straight hair na umabot hanggang puwitan ng dalaga. Napakurap-kurap pa siya upang gisingin ang imahinasyon dahil hindi yata magandang biro na mag-imagine ng umaga na. "Hello baby, bakit hindi ka pa nakabihis? Di ba may pasok ka?" Ngiting wika niya dito. "May pupuntahan pa po kami ni Daddy. Gusto mo pong sumama?" Halos magdiwang ang klase ng tinig ng paslit. "Aha? Ano kasi baby, may..." "Let's go." Pilit na pinatigas ang tinig kahit ang totoo ay gustong gusto niyang siilin muli ng halik ang labi ng dalaga. "Tara na, Mommy." Sabay hila ng bata patungo sa kotse. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang sumunod na lamang. Bumalik siya upang sana magpaalam na aalis. Hindi kasi magandang tignan na may nangyari na kung ano sa pagitan nila ng amo. At upang hindi na rin umasa si Kirk na buhay ang kanyang mami. Kanina bago siya tumungo rito,
Buo na ang kanyang desisyon na kung hindi sasabihin ni Matthew ang totoo, ay siya na mismo ang magsasabi sa bata dahil ayaw na niyang magsinungaling at paasahin sa wala si Kirk. Welcome back. Mahinang anas ni Matthew kaya't napabalik sa kasalukuyan si Melody na nakaupo sa front seat katabi ng binata. Hindi na siya sumulyap sa lalaki at nagtangkang sumagot pa upang hindi mahalata ng bata na abala ngayon sa paglalaro ng cellphone. I'm sorry, wika ng lalaki. Doon lang napatingin sa binata si Melody at halos matunaw siya nang nakatitig din pala ng mga sandaling iyon si Matthew na may malamlam na mga mata at hindi niya alam pero parang may kung anong kirot siyang naramdaman sa bahagi ng puso ng mga sandaling iyon. Sir Matthew, tama na. Ayokong malaman ng anak mo ang nangyari. Hanggat maaari, sa atin na lang muna iyon. Usal nito ng mahina at muling binawi ang mga mata. Ngunit hindi nakaligtas sa binata ang kamay ng dalaga dahil maagap niya iyong hinawakan. Hindi nagpumiglas ang babae dahil iniiwasan niyang makalikha sila ng kung anong away at mapansin o marinig ng bata. Ramdam niya ang mahinang pagpisil ni Matthew sa kamay nito. Don't do that again. Malumanay, ngunit may kahinaang turan. Siguro, ang tinutukoy ng lalaki ay ang pag-uwi niya kahapon ng walang paalam. Day off naman niya. Anong problema dun? Kakaiba na ang kanyang pakiramdam, kaya't hinila nito ang kanyang kamay ng may kalakasan. Mabuti na lang at nabawi niya. Para kasing nahihipnotismo siya sa bawat pisil na ginagawa ng taong ito. Pagdating sa simenteryo, ay ipinark ni Matthew ang kotse sa tabi ng kalsada. Private cemetery iyon na mukhang mayayaman lamang ang makaka-afford. Hindi mo nga aakalaing libingan dahil sa ganda ng paligid. Daddy, bakit po tayo nandito? Takang tanong ng bata paglabas ng sasakyan. Just follow me, anak. Tanging naisagot niya bago humakbang patungo sa unahan. Tahimik lamang din si Melody na nakasunod sa mag-ama. Mukhang alam na niya kung ano ang ipinunta nila rito. Sana lamang ay tanggapin ng bata ang lahat ng sasabihin sa kanya ng kanyang ama. Daddy, bakit? Sabay turo sa pangalan ng kanyang ina. Marunong naman kasing magbasa ang bata dahil grade 2 na ito. Anak, listen carefully ha. Pagsisimula ni Matthew na may kaba, ngunit tinapik ni Melody ang balikat ng lalaki. Kaya bago magsalita, ay napabuga muna ito ng hangin. Anak, sa loob nito ay ang totoo mong mami. She is already dead 5 years ago. Napatingin ang bata sa ama at napatingin din kay Melody na nasa likuran lamang ng lalaki. But nandito si mami. Tugon nito sa mautal-utal na tinig. Listen, di ba ilang beses ko nang sinabi na dead na ang mami mo? Pero nag-hysterical ka at puro lang iyak kaya lagi kong binabawi at sinasabing nasa malayo lang yung mom mo at in no time babalik din anak. Anak, I lied. Napayuko si Matthew at halatang umiiyak na ngunit pinipigilan lamang. Pero your mom died dahil sa sakit. Matagal nang nawala ang tunay mong mami. I'm sorry kung walang isang salita ang dad mo. I'm sorry kung hindi ko kayang sabihin ng totoo. I'm sorry anak sa pagsisinungaling ko. I know this is all my fault and I'm so sorry for that. Saad nito sa garalgal na tinig habang nakayuko at ang isang kamay ay nasa lapida ng kanyang asawa. Si Melody ay nasa unahan lang at tumutulo na rin ang mga luha dahil sa awa sa mag-amang hindi kayang tanggapin ng lahat. Pero sana sa pagkakataong ito, kayanin nila dahil hindi tatahimik ang kaluluwa ng namayapang asawa nito kung hindi nila pakakawalan at tatanggapin na wala na nga at hindi na babalik pa ang ina ni Kirk na asawa ni Matthew. Pero si Mami Melody ko, nandito pa siya, Dad. Napatingin ang dalawa sa gawin ng babae na nakatayo lamang sa kanilang unahan. Kapag may nawala, di ba po may darating? Wika pa nito at pinunasan ng mga luha. Big boy na talaga si Kirk dahil imbis na maglupasay, nakalimitan niya noong ginagawa
ay umiyak lamang ito ng tahimik habang hinihimas ang pangalan ng kanyang mami. Paalam po mami, you're in my heart forever and ever. Rest ka na dahil okay na po ako. Mahal na mahal kita mami. Bago tumayo at lumapit kay Melody ay nagbitaw muna siya ng mga kataga. Napatayo na rin si Matthew matapos sindihan ng kandila at mag-alay ng isang pungpong na white lily. Paborito kasi iyon ng kanyang asawa. Rest now honey. Bulong din ito bago naglakad patungo sa dalawang kasama. Napakasarap sa pakiramdam na wala ka ng dalahing mabigat sa dibdib. Masarap kapag wala ka ng iniisip at tinatagong nakaraan. Walang ibang iniisip kundi ngayon at bukas na lamang. Matapos ang pangyayaring iyon ay muli silang bumalik sa mansyon. Hindi pa naman late si Kirk sa unang araw ng klase nito kaya't pumasok pa rin ito. Dahil syempre si Melody ang naghanda ng lahat pati ang babaunin ng bata. Napakasaya ni Kirk at halata iyon sa kanyang mga ngiti. Oo, hindi nga niya ina si Melody, ngunit ramdam niya ang pagiging ina nito sa kanya. Wala siyang kahit na anong hinanakit sa dalaga dahil una pa lamang ay si Kirk naman ang unang tumawag at yumakap rito. Ang totoong may pagkakamali ay ang kanyang dad. Pero pasasaan ba't mawawala rin ang kaunting hinanakit niya sa kanyang ama? Kita naman at ramdam ng bata na lahat ng ito ay ginagawa ng ama para mismo sa kanya. Kaya kahit na wala ang mom niya, thankful pa rin ito dahil narito ang daddy at ang bago niyang mami. O anak, wag kang mga away dun ha. Maging good boy always. Susunduin ka ni mami mamayang tanghali, okay? Masayang sambit ni Melody habang nasa tapat ng gate ng pribadong eskwelahan. Opo mami. Masayang tugon naman ng bata. Pakis mo na si mami. Humakbang na kasi patungo sa loob ang bata. Hindi na po, ako na lang po. Napatawa pa ng mahina ang babae dahil mukhang nahihiya ito ng kanyang halikan. Kaya't imbis na si Melody ang humalik ay si Kirk na lamang. Kumaway at mabilis na tumakbo papasok ng compound ng school. Sana lang ay mapangatawanan niya ang pagiging ina ni Kirk. Sana ay maging maayos. Halika na, may pupuntahan tayo. Nagulat pa siya nang akayin siya ng binata. Ang gwapo, ay ang ganda ng asawa. Bagay sila no? May anak yata sila dito. Oo, nasa loob na. Bulong ng mga yaya at ina ng mga batang nag-aaral sa eskwelahan. Napangiti na lamang si Melody dahil hindi na masasakit na salita ang kanyang naririnig. Saan tayo pupunta? Nakaupo ito sa tabi ng lalaki habang nagmamaneho. Basta, ngiting tugon naman ito at ngumiti ng malapad. Aalis ka pa rin ba? Seryoso niyang turan. Siguro, yukong wika naman ni Melody. Ang totoo, hindi niya naman alam ngayon. Hindi na naimik ang binata at nagmaneho na lamang. May ilang minuto din yon. Nagulat na lamang ang dalaga nang tumigil ito sa isang jewelry store sa Makati. Nagtatanong yung utak niya, ngunit hindi na nais sa tinig dahil agad na bumukas ang pintuan at hinawakan ng pulsuhan niya at dahan-dahang pinababa doon. Sumunod naman siya kahit nagtataka. Welcome sir and ma'am. Turan ng sales assistant. May in-order akong wedding rings. I want to see it now. Seryosong bigkas. Nagtataka si Melody. Yes sir, narito po. Okay na rin po itong gamitin. Ngiting tugon ng babae. Okay, good, thank you. Kinuha niya ang box at binuksan yon. May isang singsing siyang kinuha at walang ano-anong ipinasuot sa daliri ng katabing dalaga. Please marry me. Saad nito. Napanganga na lamang ang babae dahil sa nakita at narinig. Paano pa kasi siya makakatanggi kung bago pa man siya inalok ng kasal, naipasuot na sa kanya ang singsing. Iba rin talaga yung lalaking to. Hindi na hinintay ni Matthew na ito ay tumanggi dahil siniil na niya ng halik ang dalaga. Wala na ring pagtutol sa mukha ni Melody kaya't napangiti na lamang ang mga mata ni Matthew. Maging ang babaeng naroon ay napapapalakpak na lang din dahil sa mga nasasaksihan. Ang balak ni Matthew ay sa lalong madaling panahon maikasal sila para maging totoong ina na siya ng anak nito at totoong asawa na rin niya. Natatakot lang siyang iwanan ni Melody
Baka sa susunod, hindi na bumalik pa. Ayaw niyang mangyari yun. Ayaw na niyang mawalan pa ng isa. Ang bilis mo naman, tura ni Melody habang paakyat ng hagdan. Nakauwi na sila at panay ang ngisi ni Matthew habang nasa likuran ito ng babae. Mas mabuti na ang mabilis. Mahirap na baka takasan mo pa ako. Para silang mga bata habang patungo sa kwarto. Hoy, saan ka pupunta? Pagpigil niya sa lalaking akmang hahakbang, papasok sa kanyang silid. Sa loob, mag-honeymoon. Pwede bang mauna yung honeymoon bago ang kasal? Isisil ko lamang ang ano ha? Ano? Ouch, stop it, masakit. Habang panay ang iwas. Hindi mo talaga mahuhulaan ang mangyayari bukas. Kagaya na lang ng nangyari sa ating bida. Walang makakapagsabi kung ano ang iyong hinaharap. Malay mo ikaw, naglalakad ka lang, magkaka-love life ka na pala. Aba malay mo diba? Ang mga tiya nga pala niya ay sa linggo pa raw pupunta para makilala daw ang mapapangasawa ng kanilang pamangkin. Nang malaman nga ng dalawa ay panay ang iyak ng mga ito dahil akala daw kasi nila matutulad ang kanilang pamangkin sa kanilang dalawa nang walang asawa hanggang ngayon. Buti na lamang at hindi. O sabi ko sa inyo diba, pinikot niya si Sir. Malamang para yumaman din. Masyadong mapaghangad. Sunod-sunod na tura ng mga kasambahay habang naghahanda sila ng tanghalian. Gusto niyo bang mawalan lahat ng trabaho? Dahil kung oo, sige, i-chismis niyo pa ang fiancé ko. Galit na wika ni Matthew habang nakatayo sa likuran ng mga katulong. Napalingon ang lahat habang pilit nang humingiti. Huwag po sir, sorry po talaga. Opo, sorry po, hindi na mauulit. Umalis kayo sa harapan ko, baka hindi ako makapagpigil. Tama na yan, halika na. Kumain na tayo. Galit na galit ka na naman. Kontrolin mo nga yan, okay? Hindi pwedeng konting problema lang, nagkakaganyan ka na. Hinawakan ng braso ng binata at inakay patungo sa dining table. Ayoko kasing... Shh, enough. Ayos lang yan. Hayaan mo sila. May isip din nila yung pagkakamali nila. Kaya hayaan mo na. Ngumiti si Melody, kaya't napangiti na rin ang lalaki. Hindi na rin ito napigilan na nakawan ng halik ang babae. I love you. Sabay bulong nito sa tenga ni Mel. Ouch! Ngunit kinagat lamang siya sa tenga ng babae na parang asong ulol. Ouch! Ang sakit, babe. Turan pa niya. Mukhang nag-iiba talaga ang mood ng babaeng ito nitong mga nakaraang araw. Sorry, sabay tawa pa niya kaya't wala nang nagawa si Matthew kundi ang kamutin ang tenga na mukhang namula yata. Nasa paaralan pa si Kirk kaya't sila muna ang manananghalian. Matapos nito ay tsaka lang pupuntahan ni Melody ang anak para sunduin. Akmang susubo na sana ang babae nang halos lumipad siya patungo sa lababo sa kusina para doon sumuka. Sinundan naman siya ni Matthew na may pagtataka. Bakit babe? Anong nangyayari? Ayos ka lang? Sunod-sunod na tanong pa nito habang inihimas ang likuran ng nobya. Sir, baka po buntis si ma'am. Tura ni Manang Karing kaya't nagliwanag ang anyo ng binata at napatalo na lamang dahil sa narinig buhat sa kasambahay. Yes, magiging daddy na ulit ako. Wika pa niya at napasuntok pa sa hangin.